Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako po si Ivan Mayrina kasama si Connie Sison. Narito na ang mga unang balita. Isang lalaki na kabababa pa lang ng jeep ang nasagasaan sa E. Rodriguez, Quezon City. 4 pang pasahero ng jeep ang nasugatan sa insidente. Ang exclusive report mula kay Oscar Oida. Ang makabagbagdamdaming tagpong ito, nakuna na aming kamera ilang segundo pa lang nakalilipas mula na maganap ang sakuna. Isang lalaki ang walang malay at halos sumiwalay ang kaliwang paa matapos masuyod ng isang Toyota Innova sa bahagi ito ng E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Ang kasama ng biktima, maging ang mga tambay na sumaklolo, halatang taranta at di malaman kung paano bitbitin ang biktima. Ipapasok na lamang sa jeep na ito. Ang biktima, nakilala sa pangalang Fernando Javier, ay kabababalang umano ng pampasaherong jeep para lumipat sa isa pang pampasaherong jeep nang masagasaan umano ng paparating na Toyota Innova. Pagbaba namin ng jeep kasi magta-transfer kami. So pagbaba namin ng jeep, bigla na lang may dumadating na sasakyan. Pag nakita ko na lang yung tao, bigla na lang binanggang ganun. Kumbaga, nagsalpukan na sila. Mas mabilis yung takbo ng isa. Sagot naman ng driver ng Innova na nakilala sa pangalang Mark Diaz, isang medicine student. Bigla raw nagbaba ng pasahero sa gitna ng daan ang naturang jeep. Bigla kasi tumigil eh. Kumbaga, yung tao, nag-brake ako, pero dahil bigla yung tigil nila, hanggang dyan na lang talaga yung preno ko. Para sa pulis na unang rumesponde, malinaw raw na parehong may pagkakamali ang magkabilang panig. Ang jeep, basta raw nagbaba ng pasahero sa gitna ng daan. Dapat yung mga motorista dito, pagbaba na sana ng mga pasahero, dapat nasa right way at saka sa gilid lang sana. Ang Innova naman, nagkulang daw sa pag-iingat. Once na may bababa sana po, kailangan naka-hazard na sila, naka-slow na sana sila. Huwag yung matulin na masyado. Under observation ngayon sa ospital si Javier. Bukod sa kanya, 4 na iba pang pasahero ng pampasaherong jeep ang nasugatan sa insidente. Hawak na ng mga investigador si Diaz. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Nirespondehan naman ng San Juan Police ang sumbong na isang grupo ng mga armadong lalaki ang nagiinuman sa beer house sa San Juan. Sa Marikina naman, isang container van ang tumagilid. Ang report mula kay Emil Sumangil. Inilatag ang roadblock sa kahabaan ng F. Manalo. Tinawagan ng San Juan SWAT team pagkat ang sumbong na natanggap sa telepono ng pulisya. Isa raw grupo ng mga armadong lalaki ang nasa loob ng beer house na ito. Unang sinita, ang grupong nasa bungad na lamesa. Saka pinasok ang kwarto sa dulo. Isang grupo rin ng mga lalaki ang nakapwesto rito. Binerepika ito ng pulisya, pero mukhang ang mga armadong lalaking itinawag sa kanila nakatulog na. Malaking dahilan ng krimen ay yung pagdadala ng baril sa mga beer houses. Ang pagdadala ng baril ayon sa pulisya sa mga lugar na gaya nito ay mahigpit na ipinagbabawal. Mapa, sibilyan man o alagad ng batas. Sa Marikina City, nagsigip ang daloy ng trapiko sa Marcos Highway matapos na tumagilid ang isang container van pasado 1:00 na madaling araw. May munti yung jeep, bigla kami kinato. Pagkad nun, dito na kami naabot. Sa kabutihang palad, wala namang iniulat na nasaktan sa nasabing disgrasya. Ito ang mga unang balita sa San Juan at Marikina City. Emil Sumangil, reporting. Ilang bahay ang nilamon ng apoy sa Old Balara sa Quezon City. Napabaya ang kasangkapan ang hinihinalang pinagmula ng apoy. Ang report mula kay Oscar Oida. Di maganda tuto ang mga bumbero sa pagkapula ng apoy na lumalamon sa 6 hanggang 7 bahay dito sa Area 1 ng Luzon Avenue, Barangay Old Balara,
Quezon City. Ang tinutukoy na pinagmulan ng sunog, ang kainan na ito na nasa harapan lang ng kalsada. Alas 3:30 raw na madaling araw nang magsimula ang sunog. Malaki ang hinala ng mga taga Bureau of Fire Protection na isang napabayaang dikuryenteng kasangkapan sa bahay ang binagmulan ng apoy. In most cases, lalo na ganitong oras, walang ibang cause nito kundi mga unattended appliance. Napilayan si Alan Benjamin matapos lumundag mula sa kanilang nasusunog na bahay. Pagtalong ko sa may dito, sa may dumang kami sa may bintana, yun nga pag hinagis ko nga lang yung anak ko dahil yung miss ko nga, may pilay din Paalala naman ng mga otoridad, huwag kalilimutan ang mga dikuryenteng kasangkapan nang sa gayoy di pagmulan ng sunog. Unattended appliance, i-unplug nyo kung hindi rin lang naman kailangan. Yung mga medyo sira-sirang mga kagamitan, mga appliances na sa tingin nyo at medyo delikado na, maaaring magkaroon ng short circuiting na maging dahilan din ng sunog. Alas 4:30 ng ganap na maapula ang sunog. Tinatayang aabot sa 1.5 million pesos ang kabuang halaga ng napinsala. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Nagkabanggaan ang isang closed van at sidecar sa Pulang Lupa, Las Piñas. 3 ang bahagyan na sugatan sa insidente. Ang report mula kay Ian Cruz. Namimilipit pa sa sakit ang 3 mag-anak na ito ng datna ng GMA News sa gilid ng Real Street sa Pulang Lupa, Las Piñas, pasado alas 12 ng hating gabi. Ang mag-ina ni Edgardo Jardin, agad din nila ng Las Piñas Police sa pinakamalapit na ospital. Ayon kay Mang Edgardo, ang kanila raw pinambabiyaheng motorsiklo na kinabitan ng sidecar, binanggaraw ng kasalubong ng closed van. Kaya naman, ang mga hinango nilang panindang prutas sa Divisoria tulad ng ubas, sumambulat sa kalye. Iniwasan daw ni Mang Edgardo ang sinusundan niyang bisikleta dahil umuulan. Dumulas daw papunta sa kabilang linya ang kanyang motorsiklo. Himutok ni Mang Edgardo. Di raw sana nangyari ang aksidente kung umiwas ang driver ng closed van. Binangga pa rin sir ako Alam na nang may slide ako, dinaretso pa rin nila ako. Depensa naman ang driver ng closed van. Di agad niya nakita ang sinasakyan ng pamilya ni Mang Edgardo. Bigla niya akong sinalubong. Pag nung sir, nakita ko na siya malapit na sir, tinamaan na talaga siya nung pagsalubong niya sa akin. Tuloy investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Ito ang unang balita mula sa Las Piñas City. Ian Cruz reporting.